I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Today is January 7, 2026. Alam na this. Partner in kalukuhan. Partner in nakawan. Alam nyo naman po si Garjola. Ang laki ng yaman nito guys. Kalahating trilyon. 'Di ba? Biro nyo. Magkano yung pera niya? 400,000 billion plus. Grabe, ang tinding yaman nito mga bes. Ito yata ang pinakamayaman na congressman sa balat ng kongreso. 'Di ba? Bakit kanyo? Kasi pag sinabi mong natukoy ng AMLA, ang transaction ng mag-asawang Diskaya, my goodness. What is the connection? Oh my goodness. Basahin po natin para kumpleto, detalyado mga kababayan. Shoutout sa mga Marcos Luili supporters, Filipino and OFW. Hello mga beswa. Anong sabi dito? Partner in crime, Diskaya nagdeposit ng 78 million sa construction firm ni Garjola. Connect the dots. Goes. Kayo talaga. Matindi kayo. Matindi kayo talaga. Sarap ng buhay nyo. Samantalang kami nagkanda ugaga sa pagbabayad ng tax para lang makatulong din sa sambayan ng Pilipino at para mayroong pangsweldo din sa mga mambabatas sa gobyerno. Kayo talaga. Ang sarap nyo talaga pagkatusin. Ayan. Anong sinabi dito mga kababayan? Sabi po dito, natukoy ng Anti-Money Laundering Council, which is ang AMLA, ang mga transaksyon na umano'y nag-uugnay sa mag-asawang flood control contractor na sina Curly at Sara Diskaya at Congressman Edwin Garjola. Batay sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, nagkaroon ng transaksyon ang St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya at Newington Builders Incorporation na iniugnay kay Garjola. Inihayag ng AMLA na ang St. Timothy ay nagpasok ng mga on-us check deposit sa Newington na umaabot sa 67.787 million noong 2024. At sabi pa dito, 10.985 million noong 2023. Ang laki naman yan. Kabuang halaga na 78.772 million. Goes. Antindi nyo talaga. Kasabwat. Ika nga, partner in crime. Goes. Inuulat din ng AMLA na ang Newington na dating kilala bilang Garjola Construction ay nagtala ng kabuang transaksyon na 205.98 billion mula 2021 hanggang 2025. Ayan. Sasabihin nyo, ang Marcos kurakot. Ang sinabi nyo, Marcos administration ay corrupt, nangungurakot, korupsyon kayo ng korupsyon hindi nyo nakikita, dekada na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Idilat nyo yung mga mata nyo. Nakikita nyo yung iba, pero hindi nyo nakikita yung mga puon nyo, nagnanakaw. Kayo talaga, diba? Billion, biro mo 205.98 billion mula 2021. Panahon ni Digong hanggang 2025. Ayan, namihasa kasi. Ang akala nila walang manita, walang sisita sa inyo kasi walang pakialam sa mga nagnanakaw sa kabanang bayan. But because of our brave president, our visionary leader, no other than President Ferdinand R. Marcos Jr., tanggal lahat ng angas nyo. Nga kayo ngayon. Di nabisto kayo lahat yung pagnanakaw nyo sa kabanang bayan. Ayan. Kaya ngayon, galit na galit kayo kay PBBM. Tulad ng isang tandang dyan.
Kung makapagsalita, akala mo malinis. Ano eh, one big time rally kuno. Ay sus, kuda ng kuda. Wala ka naman na itutulong sa sambayan ng Pilipino. Sarili mo lang ang iniisip mo. Oh, gonggong. Nga, di ba? Sabi po dito, ayan, habang ang St. Timothy ay may pinagsamang inflows at outflows na 48.3 billion sa mga bank accounts nito mula 2016. Oh, ho-ho! Yuhu! What the hell? O, ayan na. Anong sabi ulitin natin? Habang ang St. Timothy ay may pinagsamang inflows at outflows na 48.3 billion sa bank account nito mula 2016 hanggang 2025. Woo! Grabe talaga ito si Diskaya, ano? Antindi, laki na ng pera mo, 2016 ka pala, nanguling bata. Si Digong kasi, hindi marunong manita eh. Pabaya talaga yung dating Pangulo, sa totoo lang. Alam nyo mga kababayan, pag ikaw isang Pangulo ng Pilipinas, dapat walang awa-awa, walang pabor-pabor. Matigas dapat ang kalamnan mo. Kahit kaibigan mo, dapat hindi mo sinasanto yun. Di ba? Ika nga, walang sinasanto dapat kahit kaibigan mo. Di ba? As long as nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, pairali ng batas. Sampahan ng kaso. Pag guilty, di kulong. Ganun lang yun eh. Ganun dapat matapang ang isang Pangulo. Dapat tanggalin yung awa or pabor. Tulad ni Digong, puro pabor-pabor eh. PBBM, walang pakialam. Kahit kakilala ka pa niya. Walang sinasanto, ika nga. Kaibigan ka man or sino ka man, kamag-anak niya, as long as nagkasala ka sa batas, siguradong utas. Di ba? Saan ka pupunta? Di kulungan. Matatandaan na freeze ng AMLAC ang aabot sa 1,193 personal at corporate accounts ni Garjola at ng mga construction firm na konektado sa kanya. Mayroon tayong unang video. Ngayon, Garjola, paano yan? Nga ka ngayon. Baka 100 na lang natira sa bulsa mo. Well, anyway, wala tayong magagawa. Batas is batas, guys. Ganyan kung gaano kahalaga ang batas sa mundong ito. Dahil kung walang batas, sigurado lahat ng tao masama. Well, I think hindi ganito ang mundo, di ba? At siyempre, ang Panginoon natin, laging mayroong solusyon yan. Pag nagsala, ibig sabihin, makulong. Di ba? Kaya, to God be all the glory. God is good and God is great. Dahil dito sa batas nito, nilikha ng ating Panginoon. Kaya ang mga tao, pag nagkasala sa mundong ibabaw, ito, ang kahinatnan nila, makulong. Because of the rule of law. No one is above the law, mga beswa. Sabi po dito, inirekomenda rin ng Independent Commission for Infrastructure. Alam nyo guys, nabubulol ako. Shout out ulit sa inyo mga beswa. Which is ang ICI, ang pagsampa ng kasong administratibo at kriminal laban kay Garjola at paktay ka ngayon dong. At pitong iba pa na umano'y contractors. Diba? Sino ba yung mga ibang congressman na contractors, guys? Mayroon eh. Samantala, kasalukuyan, nakakulong si Sara Diskaya sa Cebu. Ayan at least, natupad din yung sinabi before mag-Christmas, may makulong. Either contractors or malaking isda. Diba? Pero ang pinapalabas nila ngayon, nasaan ang big fish? Mga ungas, parang hindi kayo professional. Anong palagay nyo? Sa pag-iimbestiga? Ano yan? Magic? For kaya na mention mo yung isang big fish, kulong mo ka agad? Sus, Mariusip, diba? Mayroon tayong due process na tinatawag. Kaya maghintay kayo. Relax. Enjoy the ride. Sabi niya, diba, si Diskaya, si Sara ito, sa Cebu. Sa kasong graft at malversation habang
Nasa kustodiya ng Senado si Curly nang ma-contempt sa pagdinig kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Oh, ayan na. Sino nagsabi na si Curly nasa labas? Hindi. Sinabi ko na nga sa unang video ko nasa Senado nakakulong pa eh. Kalaunan yan, at the end of the day, kulungan din ang punta niyan. Hindi natin alam kung saan kulungan ang siya ilalagay, baka sa Muntinlupa or sa BJMP. Oh. 'Di ba? Oh, sabi ni Marco Beta, gawing witness. Jesus, mas magaling ka pa sa batas. Hindi uubra si Marcolita sa kanyang hiling, guys. Hindi talaga uubra. Kaya minsan na-imagine ko, what if Duterte ang nakaupo? Palagay ko, guys, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Oo, kasi walang maninita eh. But because of our brave president, our visionary leaders, no other than is our President Ferdinand Marcos Jr. Kaya saludo tayo sa kanya. 'Di ba? I'm proud for being a Marcos loyalist. Since and forever. Naks naman. So yun, mga kababayan, anong palagay nyo? Sabi ng mga nagko-comment, malaking buhaya sa Kongreso, ikulong na din yan. Kaya nga, hindi naman pwede natin in general. Marami naman siguro na congressman ay matino, mga kababayan. Kasi mayroon silang kinatatakutan din sa sarili nila. Yung iba naman, careless whisper, reckless. Wala silang paki kung ano ang salitang karma or consequence na time will come, sisingilin sila. Kaya ngayon, naningil si karma. Bakit? Yun ang kagagawan or yung salitang consequence doon sa mga ginagawa nilang katarantaduhan. Kaya nga, sabi ko nga, ang karma laging nakamasid dyan. Di ba? Kaya mag-ingat kayo, guys, sa karma. Whistleblowers ang nakulong at hindi ang mga utak sa flood control. Fiasco only in the Philippines. Maghintay ka. Mayroon tayong batas. At least ang batas ngayon gumagana. Kayo naman, bakit walang congressman na kulong? Due process nga, iimbestigahin pa eh. Hindi naman magic yan. Kayo naman, palawakin nyo din ng minsan ang utak nyo. See? Sindikatong gobyerno. Diba? Sindikatong gobyerno. Alam nyo, guys, dekada na ang sindikatong gobyerno. So, sa gobyerno ni PBBM, walang sindikato yan. Naagapan niya. Di ba? Siya mismo ang nakatuklas. Di kayo naloka. Yung ibang politiko, hindi nyo natukoy. Due process nga dahan-dahan lang. Mahinang kalaban. Naks naman. So, yun, mga kababayan. Kaya yan, sabi ng Abante. You see? Partner in? So yun, guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more, mga besh.